Alright. Nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoodin na naman po tayo. Ito'y galing sa Balitang Pinoy TV. Yan, nasa description yan ha. I-subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal at kay Kuya, shoutout po sa nagsasalita. Then, ito good news na. Kakapasok lang. Breaking news. Sen, Aimee, may big pasabog. BP, nagpapasalamat kay Aimee. Anong meron? Yung sa thumbnail, parang nakakita natin na pababalikin na ba? Or gagawan talaga ng aksyon? Sana merong pagkakaiba ang 1, 2, 3, part 1, 2, and 3 at yung pinakapinali kung magkakaroon man ng isa pang hearing. Ayaw ho kasi natin ng puro kwentuhan lang, tapos wala naman nangyayari, lumalabas yung katotohanan, pero kailangan talaga ng matibay na aksyon. Nakikita na nga nating may mali, pero hindi pa rin talaga lubusang maaksyonan. Kahit senador pala, hindi rin basta-basta kung may mas mataas sa'yo, ano? Okay mga kapatid, panoorin na natin to at bigyan natin ng reaksyon at uminyo ng balitang ito. Yeah. Let's get there. Siyempre, uunahin ko na to kapag ka mabagal ang inyong internet, nandiyan dyan po ang Fiverr ni Juan sa inyong ibaba. Nandiyan dyan din ang contact number, baka mabagal ang inyong internet at gusto nyo nang magpalit. Babagal-bagal na internet nyo, dyan na po kayo sa Fiverr ni Juan. Kontakin nyo na, baka available na po sa inyong lugar ang Fiverr ni Juan. At pala nalalagay natin yung tugtog. Okay, here we go. Ito, Vice President Inday Sara Duterte nagpapasalamat kay Senator Aimee Marcos. Ang tanong, bakit nagpapasalamat itong si VP Sara kay Senator Aimee? It's because may ginagawa na po na order itong si Senator Aimee Marcos. Okay? So, nagpapasalamat si VP Sara dyan. Ipapakita ko mismo yung video na yan. Kinonfirm yan ni Senator Aimee Marcos. Ang sa akin rin naman, ako rin mismo, magpapasalamat ako kay Senator Aimee Marcos dyan. If you are true sa iyong pagtulong, Senator Aimee Marcos, if you are true, kami po ay very thankful sa ginagawa ninyo. Sa akin naman, bukod sa totoo, ano man ang dapat pasalamatan sa kanya, hindi lang yung pagbubulgar ng mga kung ano-anong anomalya doon po sa pagkakuha nila sa ating Tatay Digong. Sana po may action. Yun po ang sa akin, action. Hindi pwedeng kwentuhan lang, no? Balitang Pinoy TV, mga kapatid. Yes, salamat po lagi sa mga balitang inyong inahatid. Ako ang pasalamat kay Senator Aimee Marcos tungod kay giablihan niya ang pag-imbestiga kung giun sa pagkawat dinhi sa Pilipinas sa atong pinakamahal nga President Rodrigo Duterte. Daghang kayong salamat, ma'am, sa inyong investigasyon. Ayan ha, very heartily po ang pagpasalamat ni VP Sara kay Senator Aimee. Bakit? Nagpapasalamat si VP Sara kay Senator Aimee Marcos para kampihan itong si Tatay Digong, no, sa pagka-illegal na pagka-aresto papunta doon sa ICC The Hague, no? So yan ang pinasalamatan ni VP Sara. Kahit may hidwaan na ang mga Duterte at Marcos, pinasalamatan ni VP Sara ang ginagawa ni Senator Aimee dyan sa Senado sa hearing na yan. Okay? Sa pagkakaalam ko, ito ang aking nakikitang nangyayari, no? Sana pare-parehas ho tayo. Alam ho natin na si Aimee Marcos, malaki po ang utang na loob. Tinatanaw niya po yan ng malaking utang na loob sa mga Duterte, yung pagpapalibing pa lang. Napaka-importante nun dahil wala namang nakapagpagawa nun eh. Ewan ko lang po ang ating presidente, bakit parang hindi niya yun na nakikita. Ewan ko kung ano pa. Basta para sa akin, no hate sa ating Pangulo, pero nahihinaan ako sa kanya. Parang binaliwala niya lahat ng pinagsamahan nung panahon po ng Unity Team. Kung nagtuloy-tuloy po yung Unity Team, siguro may mga natatapos ng project, siguro meron na nga nakikita tayong paglago ng ekonomiya, nakakaramdam na tayo ng pagtuloy-tuloy po ng magagandang nagawa nung dating presidenteng Duterte na mataas po ang ratings, trust rating 80%. Lagi ko po yan ipinagmamalaki. Ito lang ang presidenteng naabutan ko, 80%.
Diba? Eh dito wala pang 3 taon. Ay, 3 taon pa lang ang nakakalipas. Mukhang lalagapak na. No hate po sa ating Pangulo ha. Yun lang ang sa akin. Sana tinuloy-tuloy niya. Eh di sana magandang tandem yon, Marcos Duterte. Pero wala eh. Wala tayong nakitang ganon mga kapatid. Tuloy tayo. Pasalamat po ko kay Senator Amy tungod kay diya akong ginasuportahan sa pagpauli. Kinahanglan ibalik nato si Pangulong Duterte. Very clear yun ha. Nagpapasalamat Yes. si VP Sara kay Senator Amy Marcos dahil tutulungan ni Senator Amy Marcos ang mga Duterte para maibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Yes. Okay? Very clear yan ha. Ang sa akin rin naman, ako rin mismo, magpapasalamat ako kay Senator Amy Marcos dyan. If you are true sa iyong Sana po. pagtulong, Senator Amy Marcos, if you are true, kami po ay very thankful sa ginagawa ninyo. Pero kung ang tanong, kung iboto ko ba si Senator Amy o hindi, no? Secret. Nag-iisip pa yan. Di ba? Not yet ha. Mag-o-observe pa ako hanggang May 12, okay? Kahit ako kasi medyo nakakalito kasi. Pero si Madam Amy, hindi niya na nakayanan, 'di ba? Kapartido siya sa kabila. Kahit kapatid niya 'yon, dito siya dumikit sa mga Duterte. Siguro, pagkakaintindi ko, hindi niya na nakayanan. Hindi niya na masikmura yung mga nangyayari doon, kaya po lumipat siya. Yan, base lang ho yan sa ating opinion. Kapatid ka eh. Dapat todo suporta ka doon sa iyong kapatid. 'Di ba? Pero bakit nandito ka? Nakikita mo malakas ang Duterte. Bukod doon, kaibigan mo pa si VP Sara, pinagkakautangan mo ng utang na loob. Kaya ngayon, sanib puwersa kayo't naiintindihan ka. Kung yung ibang mga taga-suporta ayaw na kay Madam Amy o nag-aalinlangan, yung VP Sara, kahit ayawan nyo man o gustuhin nyo man, sinusuportahan niya po si Madam Amy. Yan po yung ibang nagpapagulo sa isipan ng mga tao. Yung iba iboboto, yung iba sige, wag na iboto, no, to Marcos. Pero si VP Sara, nagtitiwala pa rin po siya. Sa bagay, hindi naman kasi lahat ng magkakapatid parehas. Diba, no? I will still hold my cards, no? Di ako kaagad na, kasi iba yung puro lang tayo salita, So, let us see. Kung deserve ba ni Senator Amy Marcos na iboto natin siya. Ayun. Okay? Not yet done. I mean, we are still observing. Nasa iyo ang boto namin, Senator Amy Marcos, dahil ikaw ang magdadala sa kanya pauwi galing sa dahil. Pinipressure na ni VP Sara. Sana lang, no, siya ang maging Senate President. May ganun ba? Kailan ba yun? Si Madam Amy ang maging Senate President para tapos ang lahat. Diba? Sa susunod, no? Kasi magiging 20th Congress na, diba? 20th ba tawag doon? O 20? Basta may TH. O ika-20 Congress. No? Senator Amy, dapat ikaw ang magdala ni Tatay Digong sa dahig going here sa Pilipinas. Kaya mo yan, Senator Amy Marcos? Kasi kung kaya mo yan, sana. believe kaming mga DDS sa'yo, ha? Yes. Pabalik ng Pilipinas. Nasa imo nga ang paguli kay Rodrigo Duterte, ma? Ito, Vice President Inday Sara Duterte. Iba pang mga Chief PNP. Ngayon, ang sabi ni VP Sara, napag-alaman niya yan nung nandun siya sa dahig. Okay? So ngayon, kinonfirm pa ito ni Senator Amy Marcos. Pakinggan. Late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandoon sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga Kasi, Eto ba? Tama ba to? Kasi nakakakita ako sa mga thumbnail ng mga solidong-solido talaga, na nakalagay doon, isusunod na si VP Sara. Ano ba kasalanan ni VP Sara? Idadahig nyo ba rin? Tanong lang po, Aba, napakatindi na ng ating gobyerno kung puro Duterte na lang ang inyong babanatan. Putik niyan! Puro Duterte na lang ang galing ng Pilipinas nating mahal. Putik niyan, ano na?
Puro Pagising sa umaga. Ay, kita yung tiyan ko. Yan. Pagising sa umaga, Duterte babanatan, Duterte na lang papalagi. Sarado natin to. Ay, sarado pala yung pinto. Huwag naman. Anak ng teting naman, mga ma'am, mga sir. Si Ma'am Claire, si Auntie Claire, banat ng banat, di ba? Ganadong ganado. Yung ating gobyerno. Sa totoo lang, yung mga dilawan, akala mo lang tahimik yan. Putik, ayaw din yan kay PBBM eh. Naalala nyo nung eleksyon? Ay, di ba? Ingat din yan Alam nyo, hindi ako magsasawang sasabihin sa lahat. Iboto nyo po ang mga inirerekomenda ng ating Tatay Digong. Nasa sa inyo na rin kung kay BP Sara inirerekomenda niya. Yung sa 10 kasi, kailangan na kailangan yon. Maawa naman kayo sa Pilipinas doon sa mga nakita lang na mga kinding-kinding. Yung magiging senador kasi tutulungan yung mga mahihirap. Pero dati nang umupo, wala naman tayong nakitang tumunog o ano bang batas na nagawa. Yung mga ganon. Ewan, siguro baka naman hindi lang din na ibabalita yung mga batas na nagawa. Pero yung sinasabi ninyong bagong Pilipinas, tapos yung mga kumakandidato may mga luma, tapos sasabihin nyo bagong Pilipinas, anak ng teting, ang tagal nyo nang naging senador, wala kayong nagawa. Ganun ba yon? Dapat ipagpapatuloy namin yung mga mabubuting nagawa namin nung kami naging senador. Yan, pwede yan, no? Okay yun, okay sa akin. Tingin ko may ganon eh. Ayoko na lang din sabihin pangalan. Ayokong sabihin si Tito Sen baka iboto ko, no? Hindi, love natin kasi TBJ, pinantanggol natin yan eh. Ako'y mag-iisip-isip pa at nakikita ko naman walang masamang tinapay kay Tito Sen. Pero kayo mga kapatid, gusto kong magbasa ng patungkol kay Tito Sen. Kasi pinagtanggol natin dati yon sa TBJ. Alam naman natin, love natin ang Itbulaga. Pero may kinalaman ba yan sa pagtakbo bilang senador ulit? Yan. Shoutout po sa mga Dabar Cards natin dyan. Na magmamasid pa rin tayo dito sa sinasabi nilang bagong Pilipinas. Yun lang ang nakikita ko. Yung iba, siguro si Camille Villar. Titignan natin yan, yung sinasabi ni Madam BP Sara. No? Yung iba doon, meron ata akong nakita doon na ayaw ng drug test. No? Yung mga ordinaryong company, 'di ba? Minsan may test din sa kanila, no? Tapos sa gobyerno, parang ayaw nilang may test. Ay nako. Tuloy natin. Sa listahan raw sa ICC Ito rin, sa listahan raw sa ICC. Si Bato, si Bongo, ganon. Pang last si VP Sara sa listahan. So meaning to say, hindi pa aarestuhin si VP Sara. May nauna pa sa kanya. Ay. Ang grabe. Meron pa palang magaganap pagkatapos ng eleksyon. Pero natuklasan po ni Senator Amy. Siyempre, kapatid ito ni Bongbong Marcos. Naman. May alam siya. May usap-usapan. May chismis. Na ngayon raw, uunahin na si VP Sara. Oy. Oy. Uunahin na. Chismis lang Hindi pa ito pinatototohanan ng balitang ito. Paalala lang, hindi ito totoo. Wala tayong ebidensya. Ito'y parang humahaging pa lamang sa ating mga tenga at hindi tayo sigurado. Kumbaga pamahiin pa lang ito. Kaya mag-iingat ka na, BP Sara, sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Senator Amy, kanino mo yan nakuha? Sino ang nagsabi sa'yo? Kasi pwedeng credible ito eh. Kasi kapatid siya ni Bongbong Marcos eh. Di ba? Delikado tayo dyan, ha? So, ganyan na ba? Pinaka-the best neto, babango lalo ang pangalan ni Madam Amy kung sabihin niya kung totoo nga bang nag-aano si PBBM o hindi. Diba? Babango siya niyan. Pag sabi niya, sa totoo lang, hindi naman talaga siya nag-aano.
mabait ang aking kapatid. Eh, di paniwalaan natin. O pag sinabi niya, ang kapatid ko ay nag-aano talaga. O di hanap tayo ng ebidensya. Di ba? Parehas yan, hanapan natin ng ebidensya. Pero pag may pinakita si Madam Amy, may ebidensya, doon, Madam Amy, sa tingin ko po, babango kayo. Gugustuhin kayo ng mga taga-suporta po ng ating Duterte. Maglalabas kayo ng katotohanan at maaaring bumaligtad pa yung mga taga-kabila. No? Kung meron kayong ilalabas na ebidensya. Kayo kadesperado, administrasyon, kung totoo itong sinabi ni Senator Amy? Ha? Kasi alam nyong sobrang malakas. Kitang-kita natin sa ebidensya sa mga ratings ni VP Sara, talagang bagsak na ang Marcos at si Romualdez at Wala tumaas si VP Sara. So, Wala na, kahit yung bigas-bigas nila, hindi magpapaangat yun. Huli na ilagay nyo sa eleksyon. Ano yung mga tao? Mang-mang? Hindi ho ganon ang ating mga kababayan. Siguro ibibili sila kung magandang quality ng bigas yan. Pero alam nila kung sinong iboboto nila. Yun lang ang sa tingin ko. susunod na si VP Sara? Ha? Kaya ba? Grabe, no? Hindi ba kayo marunong lumaban ng patas? Ha? Lumaban kayo sa tamang paraan. Yes. Idadaan natin sa eleksyon, huwag yung aresto na yan. Politically motivated na naman. Delikado tayo niyan, ha? Dapat ang kampo ni Bongbong Marcos sumagot dito. Attorney Claire Castro, sasagutin mo to, ha? Gaano ito katotoo, ha? Kasi kung totoo man yan, lumaban kayo ng patas. Kung hindi ito totoo, magpaliwanag kayo. Nagsisinungaling ba sila? Yan ang nagsisinungaling ba si Senator Amy? Halanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Si VP Sara na. Galing na. Galing na mismo. Galing na mismo kay Madam Amy. Ang uunahin. Alam nyo, pag na-survive ng mga Duterte to, malalagot para sa akin kung halimbawa man, dapat managot yung mga taong gumagawa kay VP Sara ng ganito. Meron pa ring mga mangmang na nagsasabing walang nagawa si VP Sara. Siguro sa comment na mga 100, mga 2, 1, o kaya sa maraming comment makakita kang mga 3, 4 lang, 5 ganyan. Sinusuwi ko minsan kasi pinupusuan ko ang inyong mga comment. Minsan, wala daw nagawa si VP Sara. Panay banat daw sa administrasyon. Alam mo yung hindi nila alam kung ano yung pinagmulan. Yan. Nagpapakasyunga sila doon sa mga nakikita lang nila sa mainstream. Hindi sila sumisisid. Kulang-kulang kasi. Alam nyo, hindi ibinabalita nung mainstream yung mga nagagawa ni VP Sara. Alam nyo ba na merong libre sakay ang Office of the Vice President? Hindi si Presidente, hindi si Vice President yung Office of the Vice President, meron silang libre sakay. Madadagdagan sana yun kung nagtutuloy-tuloy lang yung budget at hindi po nila pinakikialaman si VP Sara. Ang problema, binabanatan May mga idea siya, Office of the Vice President. Meron na bang gumawa nun? Yung hindi mo na kailangan pang pumunta sa hindi mo na kailangan kumontak pa sa Luzon. Meron ng Luzon, Visayas, Mindanao kung may mahihinga ng tulong sa mga hindi kayang magpalibing o hindi SSS kulang o kung may mga hinaing ka. Diba? Nandoon yung Office of the Vice President para tulungan ka. Ang problema ngayon, nabawasan kasi nga dahil sa budget. Binawasan nila. Alam nyo, dapat ibinibigay yung malalaking budget doon po sa tapat magtrabaho para yung budget, makikita ho nating lumalago. Nakikita natin yung mga kalsada nagiging maayos. Yung mga nakikita yung mga sabit-sabit sa kuryente napupunta na sa underground, gumaganda kagaya sa downtown ng Davao City. Alam nyo, hanggat naniniwala kayo sa mali, pangit ang tingin nyo sa Duterte pag naniniwala kayo sa mali. Sa bagay, konti lang naman talaga kayo.